mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, mga kasama. Anyway, napabalita po na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Alright, reaction to begin sa babalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Ako po, Senador Rodante Marcoleta, nakaset na po ang pagpipiyansa sa kanya mga kareaksyon. Ako po, napakalupit po nito mga kareaksyon. Panoorin po natin at reaksyonan po natin. Leta, paano naman magiging krimen ang pagbibigay ng campaign funds samantalang lahat naman po ng kandidato sa buong mundo na demokrasya umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo. Wala naman po tayong batas. Tama naman. Na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po yung kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminadong nagbigay ng halaga itong si Mike Defensora at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million ang kailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, Naku po. hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos. Yun. Saan mo naman kukunin yan? Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ang sarili mong pera kung 500 million. Minimum, abot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements. No? So, kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan. Yan po nangyari kay Marcoleta. Patakin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, na halal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, di dapat lahat ng mga tayo, dahil lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang dapat ang kalaya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Unang-una, ang pera naman po, hindi lang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusunod sa kandidato. Dahil there is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garansyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, lalong-lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta. Na nung una, nung 2019 ay 2022 pala ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement at alam niya na para manalo para senador dapat hundreds of million ang ginagamit para sa para magkaroon ng name recall. So ngayon nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Pero hindi po yung garansya. Kaya nga po nagtataka ko paano naging plunder yun. Siguro isinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration yung katotohanan na siya ay kongresista noon,
tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya. Tama. Yan ay plunder na dahil yan ay patanggap na isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya'y mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil yung ganyang siste, wala kang garansyang mananalo eh. Minsan na nga tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute, alam niyang di mananalo at bumalik sa Kamara de Representantes. Tama. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya na hindi po pwedeng maging gift in consideration of a promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po hindi garantiyado mananalo si Marcoleta, lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano po ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case no, laban doon kami Driaga, yung sinungaling na dinadawit si VP Sara sa pangungurako. At sabi niya, ay siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas malog po dahil mga daw niya yung mga magsasaka na dinangrab raw. Wala pong katunayan yan dahil una-una di naman siya kakilala ni VP Sara at pangalawa, wala po akong linangrab. Yung mga nagre-reklamo ng landgrabbing, sarili niya po mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi man po sila taga roon, no? At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa po nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan, no? Kaya wala pong katuturan yung mga pagpipinta niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapir sa korte dahil ako nga po ay naging publisista, bawal umapir ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos nung ako sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop, no? So 6 na taon ako na wala in action sa hukuman. At itong kaso ni Madriaga, ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit siguradong-sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman. No. Because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman. Yun. Litigation. So doon ko po nalaman, yung revised Ako, bilib na bilib po ako dito kay Attorney Harry Roque, mga ka-reaction. Talagang yung pagsakripisyo po niya dahil gusto mo makipaglaban, hindi po basta-basta, mga ka-reaction. rules of criminal procedure mandating continuous trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak na lahat. Nandun lang yung piskal, kailangan nandun siya physically every day kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasaktan except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay gaya ng kidnapping for ransom. So some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong. Tama. Pero po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Grabe. Palagay ko makakalaya po itong si Senador Marcoleta, mga ka-reaction. Palagay ko lang po hearing, syempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o 9 na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination. Nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination. Mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noong mga panahon na yon. Dahil wala namang iba sa aking opisina na naisawakan yan dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. Yun. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang ang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang kay VP Sara labang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantain? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway, na-verify ko. Na-verify ko. Kailan lang nga po yan, no? Galing sa bibig mismo ni VP Sara na talagang binantaan kami ng buhay niyang Madriagang yan. Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinresenta ko,
12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa 3 araw for cross-examination, all in 1 month. In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa Revised Rules of Criminal Procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, Tama. non-bailable. Pero wala naman silang ebidensya. Ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala nang ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company, Yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company. Ano na raw yun? Syndicated human trafficking na raw yun. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang humingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause sa mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko. Dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inakusahan doon sa Kuratong Beleleng. Yung RTC judge sa Manila ay naghain sila ng motion for probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson na dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen Marcoleta? July 6. Sabihin na natin magdedesisyon sa October at bibigyan siya ng bail. July, August, September, October. 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law, kasi nga, pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Kasi wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause, patay. Kinakailangan munang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos, ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo Tama. ay hindi sapat para makonvict. Nako. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya mabibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1 at 2 taon. Kaya po yan, undeclared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-bailable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Lauren Legarda, laban kay Leandro Lebriste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansyado po yan. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsamba ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail.
Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration na ginawa ng pulisiya ang tanim kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon nito. Grabe. Senator Marcoleta, actually, nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli, miski isang araw muli, dahil nakulong ako na isang araw sa Kamara ng Representante, na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante ng karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong Grabe, no? pagkakasala na ginawa Grabe. sa ating bayan. So Senator Marcoleta, I wish you the very best. Stay strong. Stay strong. Dahil natin, suportado ka ng taong bayan. Tama. And you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. Bayani talaga si Marcoleta, mga kareaksyon. Stay strong, both of you. And may you get the prayed bail, even if it meant na nakulong na muna kayo ng Nako. 3 buwan. Talagang walang ya ang mga bangag dito sa administrasyon nito. Lalong-lalo na yung pinakamalakas at pinakamalaking bangag. Ang pangalan ay si Bongbong Davangag. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong Grabe po. Ako talaga saludo po kay Atty. Harry Roque tsaka lalong-lalo na kay ating future Vice President Senator Rodante Marcoleta. Okay, so ang big question po talaga natin Ano for yan? today is whether or not meron po ba talagang quote-unquote non-bailable offense under our legal system. At ito po ay related sa final na petition to post bail ni Senator Marcoleta kahapon, August 14, 2026. So, i-discuss ko po to kasi I think may malaki pong misconception Sana, meron, ng ano? public regarding sa pagpiyansa. Kasi lagi pong non-bailable ang ginagamit talaga na Grabe. term. Pero in the strict legal sense, wala naman po talagang non-bailable offense, kundi meron lang tayong bail as a matter of right or discretionary bail. Okay, so yan po ang i-explain ko today para mas maintindihan nyo po talaga, and of course, para iwas din po tayo sa misinformation. And aside from that po, magbibigay na lang din ako ng mga actual examples in relation sa mga pagpiyansa-piyansa na to para mas maintindihan nyo po talaga. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor. At baka po napansin nyo, medyo binago ko lang yung camera angle, so let me know lang din po sa comment section kung tingin ba ninyo may nagbago or wala naman, parehas pa rin ba akong Seymour pa rin. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so brief facts lang po muna tayo para maintindihan nyo talaga yung current status ng case ni Senator Marcoleta and of course yung full context po ng discussion natin. So si Senator Marcoleta po currently ay naka-detain po yun siya, or kung sa Tagalog pa, nakakulong kasi po he allegedly committed a violation daw po of RA 7080, which is yung batas po natin na nagpipinalize sa krimen na plunder. So yung main allegation po against Senator Marcoleta is that he received 75 million pesos by reason of his office. Therefore, it can constitute daw po as a violation of the crime of plunder. So, ang pinaka nangyari po talaga dito ay nakatanggap po siya ng 3 donations from 3 private individuals, at yung isa po sa individuals na yon ay si former Congressman Mike Defensor. At yung panahon po kasi nung na-receive yun ni Senator Marcoleta yung donations ay January 2025, which is a month prior to the start of the campaign season. So, dun po ngayon nagkaroon ng questionable area kasi alam naman natin nung 2025 si Senator Marcoleta po, di ba, he was an aspiring senator pa lang dati. Pero since hindi pa start yung campaign season, yung ina-allege ngayon sa kanya ay tinanggap niya yon nung panahon na congressman pa siya. So pumapasok daw po yung by reason of his office, yung pagtanggap. Kaya nga daw po posibleng maging krimen yun ng plunder. Yun yung pinaka-legal theory po ng case against him at present. So it's actually an interesting case kasi kung titingnan din po natin yung timelines of the situation or of the case ni Senator Marcoleta, January niya natanggap pero February election season. So may room talaga for argument din si Senator Marcoleta na sabihin na nung tinanggap niya yon ay hindi yun for reason of his office kundi for campaign purposes starting nung February 2025 election. So yun lang yung mga nakikita kong mga possible arguments to this case po of Senator Marcoleta. Okay, so anyway po, going back to our main discussion, si Senator Marcoleta nga po ay currently nakakulong for an alleged violation of RA 7080, the crime of plunder. Tapos kung makita po ninyo dito, ang penalty po kasi for the crime of plunder is this one. Kita nyo naman po, di ba? By life imprisonment, shall be punished by life imprisonment with perpetual absolute disqualification from holding any public
office. So dito po ipakita ko lang din sa inyo kasi baka magtaka kayo. Ang nakalagay pa kasi dito 75 million yung threshold ng plunder. Pero currently 50 million na po yan kasi this one is amended. So i-click nyo lang po tong section 12 of RA number 7659 para mas maintindihan nyo. So pinapakita ko lang din po yung amendment sa inyo kasi this is just one way of me reminding everyone na pag hindi po talaga kayo sure, dapat po talaga mag-double check, verify ng sources ninyo sa discussion, or kung gusto nyo mas safe talaga, mag-consult po kayo or mag-contact sa isang licensed professional kasi may mga amendments po yan sa batas. So kung mahilig po kayo mag-Google or mag-AI, baka ma-miss nyo to tapos mag-assume kayo na 75 million pa yung threshold. Pero currently, plunder 50 million pataas na yan because it has been amended by this. So I would just like to emphasize that kasi kung itong 70-80 lang po titingnan ninyo ay 75 million sakto. Pero that's just additional discussion na lang po at para lang din reminder po na mag-ingat po tayo sa pag-share ng unverified information. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. Senator Marcoleta currently detained. The main allegation, violation of plunder kasi tumanggap siya ng 75 million total donations allegedly by reason of his office kasi during January 2024 pa niya natanggap, which is sitting congressman po nga siya nun. But ang isa naman pong counter-argument dyan nila Senator Marcoleta ay reasonable yun siya na makonsider as for campaign purposes kasi campaign season naman na po the following month, the very following month, February 2025. At alam naman po ng lahat, public knowledge po na si Senator Marcoleta during that time has already filed his certificate of candidacy for Senate for the 2025 elections. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. At yung next po na maganda lang din take note niyo is yung penalty na life imprisonment kasi mas maintindihan niyo po yung concept ng next discussion natin yung tungkol sa bail pag i-take note niyo po itong life imprisonment penalty. Okay, so yan lang po for the facts of our case. Ngayon po, pag-usapan na talaga natin kung whether or not meron po ba talagang mga quote-unquote non-bailable offense under our legal system. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo. Sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po matulungan. One provision po natin is Article 3 of the Bill of Rights, Section 13 po to be specific. So ito po yung relevant provision talaga natin dito. All persons except those charged with offenses punishable with reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po. Yung Umuugong na naman ang usapin ng kudeta. Ano nga ba itong kudeta na to? Ano ang nangyari sa atin sa unang kudeta ang naranasan natin noong 1986? Yung mga sumunod dito ng mga kudeta? Anong nangyari sa EDSA Revolution, sa pagbabago ng gobyerno, at anong sumunod pagkatapos noon. Ito po si Attorney Mike Operario at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yan at mag-uumpisa tayo ng isang bagong serye ukol sa kudeta at ang People Power Revolution. Ang unang kudeta na naranasan natin ay yung 1986 kudeta na isinagawa ni Fidel Ramos at saka ni Juan Ponce Enrile. Pero para maunawaan natin kung ano yung konteksto ng kudeta na to, sino ang nasa likod ng kudeta, bakit ito nangyari, kailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong 1963 at sa bansa ng Vietnam. Nung nahati po ang Vietnam sa dalawa, sa North and South Vietnam, ang naging pinuno po o presidente ng South Vietnam ay si Ngo Dinh Diem na binabackupan o sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika. Subalit itong si Ngo Dinh Diem ay isang Katoliko and Vietnam is supposedly majority Buddhist. Siya ay naging mahigpit sa mga Buddhist at nagkaroon ng maraming mga pag-abuso sa karapatan ng mga miyembro ng sekta ng Buddhism at nagkaroon ng sunod-sunod na mga rally, kaguluhan at na maging mapag-abuso sa kapangyarihan itong si Ngo Dinh Diem. At ilang beses siyang pinaalalahanan ng Amerika sapagkat nakikita ng Amerika noon na ang kanyang pamumuno ay inilalagay sa alanganin ang seguridad ng kanilang bansa sapagkat ang mga komunista ng North Vietnam ay unti-unting
nagiging popular sa countryside, pati ng mga sa mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa dahil nga sa pang-abuso na ginagawa ng presidency ni Ngo Dinh Diem. Si Ngo Dinh Diem, ang kanyang chief of staff noon na head ng military, ang kanyang kapatid na si Ngu Dinh Nu. Si Ngo Dinh Diem ay walang asawa, so ang naging de facto na first lady noon ay yung asawa ni Ngo Dinh Nu na si Madam Nu. Itong si Madam Nu ay parang style ni Imelda Marcos. Medyo flamboyant, educated, at saka mahilig sa mga excesses ng buhay. And then dumating yung punto na nagkaroon na ng sunod-sunod na rally na nagsusunog na ng mga sarili nila, yung mga Buddhist monks, to protest yung ginagawang pang-aapi ng presidente noon na si Ngo Dinh Diem. At dahil dito ay nagkaroon ng usapin ng kudeta. Ayon sa mga detalyeng nakuha eventually, and this was also admitted by John F. Kennedy before, na they were the ones responsible for the coup d'etat. Si Ngo Dinh Diem ay pinalitan ng kanyang mga general mismo, at ang coup d'etat na ito ay sponsored ng Amerika, at hindi naman magtatagumpay ang coup d'etat na ito kung hindi ito inisponsoran ng Amerika. Pero kinakailangan gawin ito ng Amerika sapagkat nakikita nila na yung pamumuno at yung pang-aabuso ni Ngo Dinh Diem ay nagiging isang banta sa pangkalahatang seguridad ng South Vietnam. At nung nagpalit na nga po ng liderato ng mga military, sunod-sunod din ang pagpapalit kasi nagkaroon naman ng pag-aagawan sa kapangyarihan dito sa mga generals na pumalit kay Ngo Dinh Diem. And eventually, pumutok na nga itong digmaan dito sa Vietnam, and kasama dito ang Amerika. Thus culminated the Vietnam War. Bakit kailangan natin umpisahan iyan dito sa Vietnam War? Because makikita ninyo yung pagkawangis o pagkakapareho ng kudeta na nangyari noong 1963 sa 1986 Revolution. Noong 1986, naging very unpopular na si Marcos, kaya nagpatawag siya ng snap election. At pagkatapos dinaya pa naman itong snap election na to, at alam ito ng Amerika. At nakikita nilang lahat na yung lumalawak na protesta, because after the election nagkaroon na ng call for civil disobedience. Nagkaroon ng bank run, nag-withdraw ng pera yung mga tao sa bangko, binoykot yung mga crony ni Pangulong Marcos. Generally magulo na sa bansa noon. At again, yung Amerika iniisip noon na ang kaguluhan nito ay hindi magiging maganda para sa kanila, sapagkat 20 taon mula noong 1972 kailangan magi-expire na ang military bases agreement nila sa Subic. Tapos 1986 ay halos 6 na taon na lamang ay magi-expire na yung kontrata. So they have to think of something drastic. That drastic move was to support sina Juan Ponce Enrile and si Fidel Ramos to launch a coup d'etat. Ang pagkakaiba lang dito sa naging coup d'etat sa Vietnam at saka sa Pilipinas ay hindi naging tagumpay ang coup d'etat nila Fidel Ramos at ni Juan Ponce Enrile, sapagkat sila ay na-discover at aarestuhin na sila ni Marcos. Ang intensyon naman noon ni Enrile at saka ni Fidel Ramos is not really to support Cory Aquino or to turn over the government to Cory Aquino kung magtagumpay sila sa coup d'etat. Ang objective nila was to take over Malacanang, eliminate Marcos, and then establish a military junta. Kaya lang nabulilyaso. So people power was born because eventually si Enrile had to ask help from the Catholic Church, at tumugon ng mga tao at pinuno ng tao ang EDSA, at naisilang na nga po ang People Power Revolution. So ang intensyon noon na plano na gayahin kung ano ang nangyari sa Vietnam noong 1963 ay hindi nagtagumpay, pero isinilang ang isang mas magandang uri ng coup d'etat, isang revolution na yung tao mismo ang nag-umpisa. So 2 coup d'etat supposedly sponsored both by the CIA and the American government, pero iba ang naging resulta. Ang end result ng Pilipinas ay pinauso natin
yung People Power Revolution. At sa mga susunod na serye nito, pag-uusapan natin kung ano yung naganap dito sa EDSA People Power Revolution, anong nangyari pagkatapos ng EDSA Revolution, at ano ang epekto nito sa buhay natin sa kasalukuyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Atty. Michael Perario. Patuloy po tayo sa ating pagmamasid, pakikilaho, pag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. Maaari din bang inline din ito dahil sa alam naman natin yung naging problema sa baha dyan po sa Davao City, medyo hindi na pagbigyan yung master plan, no, nitong mga nakalipas na taon. Kabilang din po ba yan sa parang parte na hakbang ng ating city government para mailayo yung mga kababayan nating nasa flood prone na area, Councilor? Yes, totoo yan. Kaya yung karamihan dyan nga, ang target talaga na magkaroon ng pabahay, unang-una, yung nasa mga danger zone. Lalo na yung mga sa coastal areas, coastal barangays, yung parating natatamaan ng monsoon waves. Nung mga halos taon-taon na lang, kinukumpuni yung bahay nila kasi nasisira sa alon, hampas ng alon. Yung nasa mga tabing ilog, ng mga binabaha, bawal naman talaga ginagawa ng paraan ng syudad na mailipat sila, no, at yung ding sa mga landslide prone areas. So yun ang mga top priority, yung mga nasa mga delikadong lugar, bago na yung mga informal settler na kaya namang yung medyo may kaya ng konti, pero uunahin talaga yung mga yung nasa mga danger zone. No, yun ang inuna talaga natin na mabigyan ng pagkakataon na makabenepisyo sa pabahay natin. Opo. Nung last natin na panayam tungkol doon sa tulay sa Bukana, konsehal yung napag-usapan natin. Bale, 2 proyekto na ng Davao ang kabilang na sa legasiya ni PBBM. Oo. May pangatlo pa. Meron pa. Meron pa pangatlo sana. Ito yun. Nung pagka-panalo namin during our first term, yung pumasok ko ng first term, unang-unang ginawa ko is to file a resolution asking the help of the President to help us fund the waste to energy. Yung waste to energy. Davao pa rin ang una niyan eh. Matagal na eh. During the time of Mayor Inday Sara pa rin yan. Na pumunta ang LGU sa Japan, pabalik-balik, at nag-agree ang Japan na okay, tutulungan namin kayo, magpo-provide kami ng 3.5 billion pesos, half sa inyo. So ang ginawa namin, humingi kami sa Malacanang ng half, 3.5 billion, para mabuo yung pondo. Kasi meron na tayong lupa dito sa Biao Eskwela, sa 3rd District. Meron na tayong lupa. Ang hinihintay na lang ng Japanese government, yung counterpart natin para maumpisa ng proyekto. Yung noon, from the beginning of 2022, yun na sana. Kasi kompleto na eh. Ang DNR, merong pera din ng DNR na iaambag para dun sa project na yon. Pero ang ginawa nila, in less than a year, sabi ng DNR, kalimutan ko sino yung sekretary nun, kaibigan daw ni First Lady, ang nangyari, pinutol, kinut off, without any reason, hininto yung project. Dahil daw, keso ganito, keso ganyan. Di namin maintindihan eh. Walang reason. Bakit nila biglang pinutol? Na naglabas din ang DNR noon na okay ang waste to energy for as long as makontrol yung tinatawag natin na dioxins and furans that is harmful to the environment, nakokontrol. In which with the Japanese technology, napatunayan na talagang nakokontrol siya. At pumunta pa kami, me personally, I went to Kitakyushu in Japan. Yung kanilang waste to energy doon, sa palibot, mga bahay, mga condominium, mga communities. Loko-loko ba yung gobyerno ng Hapon na papahamak niya mga sarili mga tao niya, mga constituents na doon? Hindi nila gagawin yan. And they are very advanced. Ang pinakamaganda pa, kung natuloy yun, mas advanced pa sana ang waste to energy na dadalhin dito sa Davao City. Mangunguna sana ang Davao nun eh. Kasi kompleto na.
konting pera na lang. May pera na tayo kalahati. May 3.5 doon na hinihingi lang natin. Meron ding ilang milyon ang DNR na ready na. Yun na lang. Ako mismo nagpadala ng resolusyon. Natanggap doon ng Malacanang. Natanggap. Na-receive. Pero, at the end of the day, hindi nila tinupad. Ngayon, naririnig ko si BBM, sinasabi niya na gagawin nila yung waste to energy. Aba naman, Opo. kinuha na naman din yung idea. Oo, dagdagan pa natin. Una pa rin tayo dyan. Sabi nila, magagawa natin ng waste to energy. Dagdagan pa natin, konsehal. Dahil sa basura. Dagdagan ko pa kasi may alam pa rin ako. Yung electric bus. 'Di ba? Matatandaan nyo po, meron ng at least pauna 10. Tapos kabilang sa zona ni PBBM may electric bus din daw na ilalagay din sa Davao City. Alam mo, ewan ko ha, pero sige, hintayin natin. Hintayin natin yan. Pero nauna pa rin ang Davao, coming na yung in-order din natin eh. As far as I know, nakapag-order na ang city ng hindi ko lang alam as to how many buses, pero marami ito. Sa last report ng para for sustainable transportation. sa last report ng city government dito sa website ng city government, May 26 to na post. 20 bus ang in-order na ng city government, no? Nasa 200 M yata ang budget nito ni Mayor Baste. Dagdag pa ito sa 10 units na andyan na sa Davao City, konsehal. Yes. So asahan natin na lalong gaganda na. Ano bang para sa kaalaman natin mga kababayan na hindi taga Davao City, anong mangyayari? Para bang kagaya dito sa EDSA na merong isang sariling lane, may sariling mga istasyon, himpilan ang mga bus na babaybay po dyan sa Davao City? Sa pagkaalam ko, in due time, once the Davao Bus Project will be fully implemented, magkakaroon talaga ng special area, yung mga waiting shed, yung mga bus stops. Although meron na ngayon, pero yung full implementation talaga, full-scale implementation ng Davao Bus Project, merong mga bus stops, merong mga rota ang ating mga bus. Tapos yung mga main thoroughfares doon talaga dumadaan. Meron silang rota na nakadesenyo na sa main thoroughfares ng Davao City. Napakaganda ang plano modern siya masyado, para siyang para ka nasa ibang bansa kung once is fully implemented. Alam niyo na delay lang. Isa yan sa mga nadidelay din yung Davao Bus Project. May mga konting delay din sa ginagawa sa national head. Pumunta po dyan ang DPWH secretary, tapos na-open nga yung mayroon ng matagal. Actually, hindi lang si DPWH, pati yata si Marcos Jr. na mayroon ng matagal na JICA na pag-aaral, yung master plan na di umano ay popondohan na. Anong balita nyo po? May pondo na po ba? Pondo sa ano po yun? Popondohan na raw po yung proyekto na yun para sa master plan na matagal ng pinlano under VP Sara pa nung siya pa ay mayor. Yun yung nabanggit sa latest na report. Master plan ng Davao Bus Project? Flood control, ng flood control po. Flood control. Kasi yun yung... Flood control. Wala ko, I'm not so privy to that, kung sa ano ba yung master plan na yan. But yun daw po is, yung kasi wala nung naman tayong problema sa ating flood control. Opo, nung pagbisita kasi ni DPWH secretary at ni PBBM, kabilang yan sa na pag-usapan na meron ng matagal ng meron na pero hindi pinupondohan. Yun yung nabanggit na which is matagal na nating naririnig talaga yan, na hindi napupundohan kasi nga wala ng unit team. Ngayon nung na-push yan na maitanong, lalo na ng medyang nakakaalam talaga sa history, meron pong pangako na mapupundohan na yan. Di ko lang alam kung anong update po niyan, baka may alam po kay konsehal. Wala akong update dyan kung mapupunduhan ba yan. Baka naman ilalagay naman sa maleta yan. Pero ang sa akin lang, whatever na makabinipisyo ang Davao City, okay naman tayo dyan
Wala namang problema yan. No? Welcome yung mga, if ever meron silang ibibigay na tulong, sino ba tayo para tumanggi. Pero ang ate lang dito, yung talagang sinseridad na tumulong. Kasi kung talagang matagal na silang gustong nilang tulungan ng syudad, dapat matagal na. Hindi yung paraging iniipit ng mga proyekto, waste of energy, wala, yung Davao Bus Project noon, iniipit. Maraming mga sitwasyon noon na nasayang ang panahon, na kung hindi lang sana sobrang politika, napakaganda na sana ang takbo. Opo. Pero wala they have different priorities. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalo lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi
at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon
Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong.
Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumokontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. This impeachment is nothing but a propaganda campaign against the Vice President. However, napakamahal na propaganda nito kasi pera ng taong bayan na ginagastos sa propaganda na ito. So, competent-wise, I think they're competent. But honesty at saka yung integrity ng kanilang audit na ginagawa, that is the thing that is subject to suspicion at the moment. Sa nakalipas po na 15 trial days na sa impeachment, naging malinaw na po ba na may binulsa talaga at impeachable offense ang ginawa ni VP Sara Duterte? Well, actually, ang naging mas malinaw dyan ay wala. Kasi after 15 days, after 375 million na ginastos dito sa impeachment, wala pang napatunayan na mayroong pera na napunta talaga kay VP Sara. Malinaw yan, pati doon sa testimonya ng mga testigo, nung mga pinagtatanong sila tungkol dito sa mga katibayan nito, ito ba ay pruweba ng katiwalian, meron ba ebidensya na magsasabi na napunta talaga sa Vice Presidente yung pera na yan ng confidential funds. And so far, prosecution has none. Opo. I-audit natin yung auditor, attorney. Kung pagbabatayan natin yung kanilang mga pahayag sa nakalipas na mga araw sa impeachment, naging tama ba sa tingin nyo po? Makatarungan po ba yung proseso ng kanilang pag-audit, lalo na sa special na klase na pondo na confidential fund? Dito sa sitwasyon ni VP Sara, doon sa mga pagtatanong, naging malinaw na number one, hindi pa pinal itong findings na ito ng Commission on Audit because this is still subject to review at mayroon pang administrative recourse ang Vice Presidente at mayroon pa rin siyang judicial recourse. Marami pa siyang hakbang. So ibig sabihin, yung sinasabi nila na mayroon ng prima facie case of corruption dahil mayroong notice of disallowance ay hindi applicable kasi nga hindi pa ito pinal. Naging malinaw yan sa testimonya muna ng testigo. Kung hindi pa pala ito pinal at wala pang krimen na nagaganap, bakit nandito na tayo sa impeachment? It was also clear na yung interpretasyon ng mga testigo ng COA ay base lamang sa kanilang sariling interpretasyon ng batas. At hindi ito nakasaad doon sa mga guidelines na sinasabi nila na nilabag ng Vice Presidente. Walang malinaw na requirement tungkol sa pag-i-issue ng official receipt. Hindi malinaw na sinasabi nila nung una ay kailangan daw hindi dapat acknowledgement receipt. Hindi malinaw yung provision tungkol doon sa evidence of success at apparently parang yung ginagawa nitong auditor ito lang yung sarili niyang interpretasyon kung ano dapat yung success na papasok doon sa qualification ng Joint Memorandum Circular ng COA. So everything that they have done so far, ito yung paulit-ulit yung sinasabi, yung inaangguluhan kasi yung mga ebidensya para magmukhang meron kahit na wala. And this is exactly what was proven by the prosecution so far. Salamat na lang doon sa direct examinations at saka sa cross-examination, lalo na doon sa pagtatanong ng mga ibang senador, naging malinaw sa lahat na wala naman pala talaga tayong pinag-uusapan ngayon dito sa impeachment. And so far as Article 1 is concerned. Opo, doon po sa
auditor, tingin nyo po kulang ng competence po, attorneys? Sapat na ba na sundin lang talaga or dapat mas may malalim na pagkakaintindi sa nature ng paggagamitan nitong confidential fund po? Sapat na ba na okay na ako, isa akong auditor, basta ito lang yung JMC lang yung pagbabatayan na ko? Kasi marami pong ano doon halimbawa yung paggamit daw ng reward na kailangan may nahuli bilang proof of success. Hindi ba pagbibigay din ng reward sa isang individual kung makakakuha ka ng impormasyon na makakatulong para sa isang successful na pagpupulong or